Magandang araw mga boss. Kumusta po kayong lahat? Ngayon mga bossing, nandito na naman ako sa aming silihan na Taiwan. At mag-harvest ako ngayon mga boss ng pang 31 harvest na ito mga boss ha. Ang edad nito ngayon ng aming sili, 7 months na ito siya after transplanting. At siyempre meron tayong mga boss sasagutin ng mga katanungan ng mga viewers natin at kapwa natin farmers, mga sili farmers din na mga baguhan siguro ito sila. Kaya nagtatanong sila. Ito mga boss, panoorin nyo at sagutin muna natin ito ang tanong ng viewers natin bago tayo simula mag harvest. So ngayon nga mga boss, kagabi nagbasa ako ng mga comments sa ating mga video. So mayroon tayo mga boss nakita ang mga comment na marami na rin itong tatanong tungkol dito. Pero bagaman ito may mga sinagot na ako dito sa mga previous video, last year pa at mga nakaraang taon pa. At may mga video na kami mga boss na ginawa dito tungkol sa tanong na ito. Ang tanong kasi ng isang viewers natin, sabi niya, ano ang ginamit na pamatay damo, idol? So yung tanong na yan, marami na yan. Kaso nga lang, ito siguro ng tanong, baka bagong subscriber lang natin ito siya o bagong viewers lang, hindi natin alam mga boss. At baka hindi ito napanood yung mga video namin dyan. May mga video na po kami dyan tungkol sa pamatay damo na ginagamit sa sili. Kasi nakita niya nga ito sili namin mga boss, 7 months na mahawan pa rin pati ilalim. So gumagamit nga ako ng pamatay damo, pero hindi yan mga boss habang panahon pwedeng gamitan ng pamatay damo. Kasi tulad ngayon yan, hindi naman na siya pwedeng, pag ganyan ang edad na sili, hindi na pwedeng gamitan ng pamatay damo yan. Kasi pag in-spray pa yan at lalo dyan sa malapit sa may kanal line, madadali ng sili. Kasi ugat niyan mahaba na, hindi na siya advisable na gamitan pa. So ako naman, ako nag-i-spray niyan mula pagkalipat tanim, pag may damo tumutubo. Nakaka-4 na beses ako nag-spray ng herbicide dito. Tapos itong talagang malagong na siya, hindi na pwede i-spray ng panamatay damo kasi nga tamaan na yung ugat. Sisip-sip na siya. At saka pag ganyang malago naman na ang damo, hindi naman siya tutubo sa ilalim kasi nga natakloban na ng sili. So sa tanong naman sa ating viewers kung ano daw ang ginamit na pamatay damo, ito mga boss ang ginamit ko na pamatay damo. Ito ayan yung sharp shooter herbicide, 48 SL. Ano ito siya mga boss, glyphosate ang active ingredients nito. So ayan mga boss, sharp shooter, 48 SL herbicide. So glyphosate ito siya mga boss. Doon sa mga boss natin na medyo hindi masyadong alam itong mga tungkol sa mga ganito, ang sharp shooter glyphosate, 48 SL, ano po ito siya, group 9. Ayan ayan ko nakita nyo siguro yan. Ayan, group 9 ito mga boss Meron kasi ako na mga nakikita rin na babasa ng mga brand ng glyphosate. Dati kasi ginagamit namin ng glyphosate yung Roundup herbicide. So ngayon ang ginamit ko dito ito nga sharp shooter. Gawa ito mga boss ng Aldis, ito sharp shooter. So mura lang ito mga boss. Ang bili namin itong isang galon na ito, 1.3 lang yata, 1,300. Ang laman nito 4 liters. So matagal naman gamitin. Pero hindi lang ito yung ginagamit namin, maraming klaseng brand. Kasi meron pa kami ginagamit ng mga ibang brand, yung katulad ng mga contact herbicide, tulad ng Basta at saka yung Dead Shock. At may mga video na kami dyan mga boss yan tungkol dyan sa contact herbicide. So ito namang glyphosate na to, mula noon pa man, gumagamit na rin kami nito. Dati nga yung Roundup nga. So ngayon ito naman yung sharp shooter kasi medyo mas mura ito siya kung i-compare doon sa Roundup. Mas mura ito mga boss.
Kasi 1 litro Roundup eh ano na eh, parang 500 plus na yata bili ko noon eh. Kasi yung Roundup kasi ginagamit na sa ano kasi yun, ginagamit na sa mais. Binago na yung formulation ng Roundup, hindi na katulad nung dati, nung Monsanto pa ang nag-distribute niyan. Ngayon kasi napunta na sa buyer yung ano, yung Roundup. Kaya nabago na yung ano niyan, nabago na yung formulation at pwede siya ngayon i-spray sa mais. At ang mais hindi mamamatay. Lahat ng damo ay mamamatay, pero ang mais hindi. So ito namang sharpshooter, hindi pa yata ito siya na ano. Hindi pa nabago ano ito, formulation nito kasi lahat ng tamaan talaga nito patay, pati mais. Kaya hindi pa ito siya pwedeng gamitin sa mais. So yung Roundup naman eh binago na yon ng buyer kasi ginagamit siya nga sa mais. Pag i-spray mo sa mais yon, damo lang mamatay, lahat ng damo, pero yung mais hindi maano. Pero ito sharpshooter, ang pagkakaalam ko nito, hindi ito siya pwedeng gamitin sa mais na spray yung maisan. Natamaan yung mais kasi mamamatay. So ganyan din yung dating Roundup. Noong nasa Monsanto pa yung Roundup, ganun din. Mamamatay yung mais pag tinamaan. Pero ngayon hindi na. Kasi ginagamit siya sa pamais. So ito, ang pagkaalam ko hindi pa ito siya pwedeng gamitin na pang spray sa mais. Kasi so yan mga boss ang ano, ang pinagkaiba. Ang paggamit nitong sharpshooter sa sili, mga boss, hindi habang panahon. Hindi ngunit nag-spray kami eh ibig sabihin tuloy-tuloy, hindi pwede. Pag ganyan na hindi na kami nagagamit ng herbicide dyan. Yung contact pwede pagamitan, kaya lang ingatan lang. Kasi yung contact naman sa dahon na naman tumatalab. Ito kasi yung glyphosate eh sumisipsip ang ugat ito. Dahil ano ito, systemic. So hanggang lupa ito, ilalim ng lupa eh tumatalab ito. Naka-4 na spray lang ako dyan eh mula nung mali patanim yan. Tapos yung malago na siya. Ala na, hindi ako nag-spray dyan. So kung minsan may damo tumutubo dyan, binubunot-bunot ko na lang sa puno. Hindi na siya pwedeng spray nito at madadali na. So yan, doon sa mga maraming tanong na tungkol sa ginagamit namin na pamatay damo. So ito mga boss, ang ginagamit namin ito. Ito nga sharpshooter. So kung minsan naman, sa ibang pagkataon na ginagamit namin dyan yung mga contact, tulad yan ng Basta, Didshock, herbicide. Meron na ako dyan mga boss mga video nyan ng mga herbicide na yan, kung ano mga brand ang mga ginagamit namin. Medyo tiyagain nyo lang mga boss na hanap-hanapin niya sa, ano, sa playlist ko para makita nyo mga brand, kasi marami rin yung klase ng ginagamit namin na mga kilalang brand ng herbicide, kasi yun yung talaga nasubukan namin na mahusay gamitin. So ito naman ang sharpshooter, eh wag lang masyadong ilapit sa mismong ano, sa mismong puno-puno, wag naman ilapit. At wag lang patamaan yung tanim. Hindi naman siya maano. Halimbawa ganyan o, wala sa plastic. So mga 100 ka lang layo ng pag-spray mo sa puno niya, eh okay naman, ligtas naman na siya. Pagka hindi pa ganito matanda na, kasi pag bata pa yung ugat nun, eh medyo ano pa lang yun. Pero pag ganito na matanda na, eh hindi na ito pwede. Kasi ang ugat niya nakalabas na eh. Nakibabaw na yan, saka mahaba na yan. So posible siya sumipsip. At nangyari na sa amin noon yan, ng mga matagal lang taon na lumipas, nagdilawan itong datam na dahon. So pag dumilaw sira, ay paano kung may mga bulaklak, mahuhulog. So yan, doon sa nagtanong sa boss natin, yun po ang ginagamit namin, sharpshooter herbicide. Sana ay nasagot na yung maraming tanong. Marami po yan mga boss. Mayroon pa yung mga tanong dyan sa ano eh, mula pa yata 2021 eh. So ito yung ating sinagot, ito yung pinakahuling tanong. So nabasa ko na ito kagabi, ay marami pala ito. Marami nagtatanong tungkol dito. Bagaman kompleto na kami dyan mga boss sa video, yung brand ng herbicide, actual application ng herbicide, kung paano ako mag-spray. Ako mismo mga boss nag-spray. So may mga video na po dyan, hanap-hanapin nyo lang yan mga boss sa ating ano, playlist at sa line up ng mga video. So yan mga boss, at mag-harvest muna ako mga boss. Kasi matindi na mga boss ang inog ko. Pang ano yan mga boss sa loob ng 7 months. Pang 31 harvest ito ngayon. Kasi ang ginagawa ko harvest dito, kung minsan pagka ganyang lalong mainit, kung minsan 3 days lang nag-harvest ako ulit. Kasi mabilis siya gumulang. So ngayon, ang bunga niya hindi siya ganun kadami masyado.
Kasi itong siling Taiwan, pag naubos mo lahat, tanggal yung bunga na yan, magbubulaklak uli yan. So maghintay ka naman isang buwan uli bago maka-harvest. So itong amin naman ito yung naging bulaklak niya noong December. Unang linggo nitong January, nag-start ako magpitas dito. So hanggang ngayon pa siya, hindi pa naubos. So mga ano pa ito siguro. Mga 3 harvest pa to. Bago maubos yan, may hinto na naman kami pag-harvest. Kasi bagong arangkada naman ng bulaklak yan. Ganun kasi ugali ng Taiwan, bugso-bugso siya pag nanamunga. Hanggat hindi mo natatanggal yung mga bunga na yan, hindi siya mamumulaklak. Kasi nga nandyan yung mga bunga pumipigil. Yung bulaklak niya mahuhulog. So ganyan ugali mga boss ng ng siling Taiwan. Dito mga boss at mag-harvest muna ako mga boss. Para hanggat malamig. So yun mga boss, ang aking sagot doon sa mga katanungan ng ating mga viewers tungkol sa ginagamit namin na pamatay damo. So ito mga boss ang update ng aming siling Taiwan na Red Hot F1. Ang edad niya 7 months after transplanting. So malinis pa rin mga boss, wala pa rin siyang lapnos. Ang mga dahon lang niya mga boss medyo tinamaan ng pangulot dahil pinasok ng trips. So ang trips kasi napakahirap patayin. Lalo pag sa unang spray, hindi mo siya na one hit. Sa Abamectin ay wala. Kaya gumamit pa ako nito mga boss ng Admire Max insecticide para yung trips ay tuluyan na ma-control. Pero ang dahon nga, yun nga medyo kumulot na rin. Pero ang bunga niya okay pa naman ang mga bunga. At gumagamit naman kami ng Magic Foliar. So hanggang dito muna ako mga boss. Bye bye muna. Abangan ang next video. Bye bye.